Si Jam ba yan? Si Jam yan? Jam, pwede ikaw muna rito? Kaya pala. Dila, dia. Hello, sound test. Check. 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 Mic test. Hello. Mic ni Tess. Hello, sound test. Nandiyan naman si Tess ko. Mga bata ng joke lang ito. Hello. Hello. Hi. Ay, mahina. Hello. Hi. Are you ready to praise the Lord? Amen. Are you ready to praise the Lord? Amen. Tayo po ay pupunta na sa presensya ng Panginoon at ihanda po natin ang ating puso at isipan dahil habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon, andyan siya mangungusap sa atin. Naniniwala kayo doon? Nandito siya. At bawat awitin natin para sa Kanya, nakikita niya at naririnig niya. Ayan. Kung malungkot kayo at may mga problem, alisin muna natin sa isip at si Lord ang bahala dyan. Okay ba? Okay? Ay, hindi sumagot. May mga problema ba kayo? Wala? Marami. Meron. Lahat naman meron eh. Pero naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay makapangyarihan? Oh. So, ang problemang yan, maliit na bagay lang sa Kanya. So, ibigay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanyang kamay ang mga alalahanin natin. So, tayo po tayo lahat at awitan natin siya ng mga papuring pag-awit. Ayan. Okay. Tingnan po natin ang salita ng Diyos na ibibigay sa atin. Basahin natin sabay-sabay mga awit, 118. Ano yung 28 ba yun? 28 hanggang 29. Biglang naging Espanyol, ano? Ano ba Tagalog niyan? 28. 28. Ayun, ang haba. Kaya sabi nga, 28 na lang. Ayan. Ikaw ay aking Diyos. Sama-sama po tayo magbasa. Yung marunong magbasa. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay iyahayag. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let's sing the song para sa Panginoon. Okay. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Thank you. Made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gate. I will enter
Spirit moving, and that's alright. I feel the Spirit moving, and that's alright. That's alright. Once more, I feel the Spirit. Feel the Spirit moving, and that's feel the Spirit moving, and that's alright. Feel the Spirit moving, and that's alright. That's alright, alright. Feel the Spirit moving, and that's alright. Feel the Spirit moving, and that's alright. I feel the Spirit moving, and that's alright. That's alright, alright. Joy God. Bless your name, oh Lord God, Lord God. We shall be in His peace. Moving it down again, because of freedom, it shall be victory. Christ is King. This was a victory, and set His people free. His word is in the enemy. The earth shall stand and see that you are God. We shall do valiantly, but it is He who has put down the enemies to see and show His victory. Christ is King, for God has won the victory and set His people free. His word was in the enemy. The earth shall stand and see that you are God. You shall do valiantly. It is He who will put down your enemies. Will sing and shout His victory. Christ is King. Christ is King. Christ is King. Christ is King. Hallelujah, Lord God. We praise your name, O Lord God. Let's continue to sing praises unto the Lord. Bless your name, O Lord God. Deep
You are now my peace. You are now my peace. Comforter and friend. Wonderful, so beautiful, you are to me. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. There will never be a friend as dear to me as you. Hallelujah, Lord God. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for this day. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na nagdudulot sa amin ng kasiyahan, sa aming kalooban.
Salamat sa iyong banal na Santo Espiritu na patuloy, Panginoon, na gumagabay sa amin, maging sa aming pagpupuri, pagkakantahan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Nawa ang bawat isa sa amin po, Panginoon, ay mangusap ka sa aming puso kung ano po ang iyong mensahe sa amin sa araw na to, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ng iyong mga salita, ang siya lamang po, Panginoon, magbibigay sa amin ng tunay na kasiyahan, tunay na kagalingan ng aming kaluluwa. Tunay, Panginoon, na kayo po ang aming kaibigan, na kayo po ang patuloy na tumutulong sa bawat isa sa amin. And I know, Lord God, that you are here to hear us, O Panginoon. We thank you so much for your presence is sure. We thank you so much for everything that you have given us, O Lord, including our life. We thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Hallelujah. Bago po tayo umupo, ay magbatian po tayo sa bawat isa. Ayan, batiin po natin ang ating mga katabi sa ating harapan, sa ating likuran. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always bring to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always speak to you, but God would have us be a family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Ayan, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Ayan, pwede na po tayong mangko. Ayan, nakaka-bless naman po dahil ang dami-dami po natin. Nakakatuwa naman po. Ayan, dumako na po tayo sa ating nakakatuwa. Sabi ko nakakatawa. Nakakatawa naman po. Ayan, ang ating church activity schedule. Sunday service, nagsisimula po tayo ng 3:30 p.m. hanggang 6 o'clock p.m. At Kids Sunday School after praise and worship. Youth Bible Study 2 o'clock p.m. hanggang 3 o'clock p.m. Tapos yung baptism retreat natin ay gaganapin po sa April 19, 2024. Tentative venue, Tanay, Rizal. Kaya yung mga hindi pa po nawa-water baptize dyan, pwede po tayo magpa-water baptize dyan sa April 19. Yung mga youth. Yan, sila dyan. Sabado, bro. Sabado. Sabado po yan, Saturday.
Actually, nagpas na. 40 na ever ako. Ayan, sana po makasama po tayo. Masaya po yan. Pero doon na natin celebrate. Magpalista na po kayo, ngayon pa lang. Sa Easter. Lumapit lang kayo sa akin. Yan sila Rian. Na-water baptize ka na, no? Pero pwede pang ano yan, kasi retreat din yan. Pwede pang sumama. Si Angela, na-water baptize ka na, hindi pa. Kaya sa akin po kayo magpapalista yung mga gusto sumama. Discipleship class, every Saturday, nagsisimula po kami ng 4:30 p.m. onwards. At JTCS Staff Prayer and Meeting, every Thursday, nagsisimula po kami ng 4 o'clock p.m. onwards. And call for volunteers, music staff, nangangailangan po kami na singer and musicians. Yung mga may talent po dyan, pwede po kayong mag-apply sa Panginoon. Kay Teacher Shelo, yung hindi naman gano'ng karunong kumanta, basta yung marunong kumanta. Pwede. Ha? Ano? Pwede rin yung marunong. Kahit hindi professional. Kahit hindi professional, basta marunong kumanta. Natuturuan naman. Tapos nangangailangan din po tayo ng teacher para po sa Sunday School and Bible Study. Lahat po pwede dyan. Tapos usher, assisting of attendees. Computer tech for PowerPoint presenter. Artist. Arts and craft, digital or non-digital. Kaya yung mga youth natin dyan, baka willing kayo magpagamit sa ating Panginoon. Nangangailangan po tayo. Mag-inquire lang po kayo kay Teacher Shelo o kaya sa akin. Pwede naman kayong i-train para sa ating Panginoon yan. Ayan. Next po. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Lucas 6, verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Ayan, kaya yung para kay Lord, dapat po natin ibigay yan. Kapag nagbigay tayo, mas malaki pa po ang ibibigay sa atin ni Lord ng mga blessings. Ayan. Ayan, habang nag-offering po tayo, maghahandog po ng isang awitin. Ang aking anak na si Rashana. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano na kasi hindi madidetect eh. Ano na yung i-correct mo ang sasabi na. Tulog ka. Di ba tulog si Prince kanina? Kaya pala nakakasiyan siya. Tulog ka. Pag-abitin mo daw. Nasa F4 ko. F4. F4. Bluetooth. F4. Bluetooth. Yan na. Teka lang kasi hindi madidetect. Hello, Nay. Hindi, pwede dyan. Bakit?
Hello. Tayo po ay dumako na po tayo sa ating Word of God. Pangnabo ulit po ni Pastor Cesar. Baka naman po natin yung ating guest speaker. Alam ko na wala pero meron. Hindi siya makatayo eh. Wait. Di ako ka dyan. Tiyak. Exit mo doon. Exit. Nandito yung PowerPoint. Tama na kayo talaga. Bye guys daw. Bye guys. Bye Marcus. Stop with Bobby. Basta. Diyan lang kayo, hindi. Diyan lang kayo. Ayan. Meron siyang ano, no? Aral? Sige. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Amen ba? Ako malungkot. Amen ba? So, tayo po ba lahat ay excited sa daling ito upang mapakinggan po yung salita po ng Panginoong Diyos? Amen. Pero bago po tayong simula ay hingin muna natin yung tulong, no, yung gabay na ating pong Panginoon Diyos sa pamagitan po na ating pong panalangin. Hallelujah, Lord. Kundi Panginoon Diyos, kami po ay lumalapit sa sandaling ito. Nagpupuri, nagpapasalamat po ang Lord sa lahat ng ginagawa mo sa amin, Panginoon Diyos. Tunay nga na ikaw ang may-ari ng lahat at sa amin, ikaw ang may likha ng langit at lupa. Lord, ang lahat ng aming tinatangkilik ay nagmumula sa iyo. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, dahil ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa amin. Bawat araw, bawat umaga, Panginoon Diyos, ay laging sa diwa na aming hinaharap. Tunay nga, Panginoon Diyos, na ikaw ang dapat maluwalhati sa sandaling ito. Kaya Lord, samahan mo muli kami, ang iyong banal na Espiritu Santo isang lumabay sa amin. Lord, maging ang aming mga puso, Panginoon Diyos, bago kami tuloy lumapit sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na linisin mo, Panginoon, na aming mga isip, alam mo, Panginoon, yung aming mga inisip na masama sa aming kapwa, sinalita, Lord, yung mga sinapuso, Lord, mga kasalanan hindi namin sinadya, at mga sinadya, Panginoon Diyos, kami po ay patawarin mo, at Lord, kami po ay linisin mo, Panginoon Diyos, sa iyong harapan, upang, Lord, lahat ng aming pakikinig at aming gagawin sa hapon na to, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Maraming po salamat, ikaw maluwalhati sa sandali ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pakasabi nyo nga muna sa inyong katabi. Salamat kapatid, nandito ka. Nandito ka. Salamat kapatid. Yes, salamat. Nandito ka. Wala kang linggo. Ayan. So, ngayon po ay bago po ako magsimula ay gusto ko muna pong kumuha po ng isang reaksyon na nagmumula po sa inyo. Okay. Sino po pwede mag-volunteer? Tatanungin ko lang dito. Sino kaya? Kawate. Pwede? Dito lang. Kaya niya yan. Ayaw niya. Ikaw ate. Dito, ate ka. Hindi ka naman kakagatin. Hindi ka. Ang tatanong ko lang naman ay yung magiging reaction mo. Kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon Diyos, nananalangin ka, at meron ka pinapanalangin, at lahat ng pinanalangin mo, tinupad ng Diyos. Pag sinabi niya, Ibinigay sa iyo ng Diyos. Anong sasabihin mo? Tanggapin mo. Ano ang sasabihin mo pagkatanggap mo? Ano pala ako tinanong? Thank you, Lord. Ano pa? Tinagalog na lang. Yan.
So, maraming salamat. Okay. Palakpakan po muna natin ang Panginoon Diyos. Kaya natin tayo na Okay. Si Kim. Kim, tawagin kita. Dalaga binata kayo, sorry. Dalaga may asawa. Ganito yan. Ikaw yung naglilingkod sa Panginoon Diyos, no? Patuloy ka naglilingkod sa Panginoon Diyos. At lahat ng pinapanalangin mo ay talagang binigay mo sa Kanya. Ano ang magiging reaksyon mo kung ang binigay niya sa iyo mapait? Anong unang-una mong sasabihin? Thank you, Lord, kahit di po kumakain ng palaya. At least may makakain, di ba? Ano mo ha? Thank you pa rito. Okay. Yung dati niyang mahal, may minamahal na kaya mapait. Tapos, nanalangin uli siya, Lord, ba't naman ganun binigay mo? Ang binigay sa kanya ay yung nakakaiyak. Anong sasabihin mo sa Panginoon Diyos? Thank you pa din, Lord, kahit anumang ano. Napalitan man, ito kinakain ko na siya. Thank you pa rin. Mas better siya. Kumara dito. So, salamat pa rin sa Panginoon Diyos, no? Kahit mapait, kahit kapaluhan, pagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon Diyos. Hindi mo naman tinitingnan yung binigay. Ang tinitingnan mo doon, yung bakit siya ibinigay. Pero dahil tapat ka, Kahit lumuluha ka, magpasalamat ka sa Lord. hindi lahat mapait, hindi lahat mapaluha, may tamis din. At hindi lang yan, Meron pa pala. nahihirapan ka magdala. Pwede ka lang umupo. Wala, isa-isa yan. Thank you po. Tawagin ko naman si Leana. Dito ka rin. Nakita mo pinagpala sila, di ba? Nakita mo rin yung pait, yung luha, yung tamis na naramdaman mo, no? Ibinigay sa kanila ng Panginoon Diyos. Ano sa palagay mo? Ano ang pwede mong isagot kapag ibinigay sa'yo ng Diyos ito? Nagpapasalamat pa rin po ako kasi kahit na walang laman yan eh. Hindi, kahit wala pong laman, alam ko po may time po na ibibigay si Lord para magkaroon ng laman yan. Binigay sa'yo ngayon. Wala naman. Dahil hindi makapaniwala, kasi di ba pag hindi ka makapaniwala, talagang sisilipin mo. Sisilipin mo. Ano ang sasabihin mo ngayon sa Panginoon Diyos? Maraming salamat sa Panginoon dahil napakalaki ng biyaya na ibinibigay niya sa Oo, akin. Thank you, Lord. Malaki na to! Malaki na to! Kaya para sa akin. Ano yung sinabi ko last? Akala mo lang wala. Hindi pwede ka na makapo. Wala na ako bibigay. So, ang ganda po ng verse natin kanina, no? Yung pagpapasalamat po sa Panginoon Diyos. Ayan po ang topic po natin yan. Why be thankful at all times? Tayo po ba lahat ay nagpapasalamat sa bawat araw ang ginagawa na natin ng Panginoon Diyos? Amen po ba doon? Sabi ka ni Diana nagpapasalamat po ako kahit wala. Yan, salamat po dahil kahit wala, ano po. Pero hindi po magbibigay ang Panginoon Diyos nang wala po siyang layunin. Okay. Sabi ko, ay kinakailangan natin magpasalamat bawat araw, bawat linggo, bawat minuto ng ating buhay. Ang iba po sa atin ay napapaisip po, ano po ba ang ipagpapasalamat po natin? Bawat araw naman ay pare-parehas, walang nagbabago. Tama ba? Parang ganun at ganun pa din. Ano po ba ang pagpapasalamat po natin? Ito po tandaan po natin. Hanggat meron po tayong bagong umaga,
na nararapat lamang po na magpasalamat po tayo sa ating pong Diyos. Every gising is a blessing. Salamat sa Panginoon Diyos. Nagising pa tayo kanina, no? Sino po ba sa atin yung bawat gising niya sa umaga ay nagpapasalamat siya sa Panginoon Diyos? Tayo pong lahat, di po ba? Sino po sa atin yung pagtulog mo, ipaghiga mo pa lang, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos? Lord, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong paggabay sa akin, sa lahat, sa protection, sa provision. Salamat po sa lahat ng mga biyaya niya. Wala, tayo ba ay nagpapasalamat? Amen. So, count your blessing. Lagi po may ginagawang mabuting ating Diyos para sa atin. Akala mo lang wala, pero meron. Hindi po natin kayang bilangin lahat po ng pagpapala ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa bawat araw, sa bawat minuto ng ating pong buhay. Sa pagpunta niyo pa lang dito, yung pag-iingat po ng Panginoon Diyos ay ibinigay na po niya sa atin. Kaya ang topic po natin ngayon ay why be thankful at all times. Bakit nga ba tayo magpapasalamat sa Kanya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa Tagalog po ay nandiyan din. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, marami pong hindi nakakaintindi ng verse po yan eh. Paano po natin gagawin yung mga bagay na yan? Yung pagpapasalamat po sa lahat po ng pagkakataon. Ang sabi po dyan ay, give thanks in all circumstances, sa lahat po ng panahon. Marami po nagtatanong, paano po ba i-apply ang ganitong pagpapasalamat sa ating pong buhay? Ang magpasalamat sa lahat po ng pagkakataon. Itanong po ako dyan, should we thank God in everything, good or bad? Bad yung nangyari sa inyo. Ngayon, magtatmagal po muna ako ha. Magbibigay muna ako ng test sa inyo. O yan, kanina ayaw ni ate, o. Kinakain nito. Test lang muna tayo. Una, next slide. Ayan, nagpa-check up ka sa doktor at nalaman mo may cancer ka. Sabi mo ganito, ito yung statement. Salamat Lord sa cancer na meron ako. Yes or no? Sige nga. Salamat Lord sa cancer na meron ako. Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Wala ka usap. Yan. Sino nagsasabing yes? Pares lang pader tsaka paderano. Sino nagsasabing yes? Ayaw sumagot, ayaw mapahiya. Tayo, family lang dito, okay lang yung magkamali. Kasi nakokorek tayo. Ulitin natin, sino sabing yes? Ayaw sumagot, talaga, mahirap dito ah. By the way, dun nga po pala sa nanonood, kamusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Yan. Okay, walang sagot, ayaw sumagot. Pangalawa, nagkatanggalan doon sa trabaho nyo, tapos isa ka siya natanggal. Hindi pala, nag-iisa ka sa natanggal. Ano? Ito yung statement, salamat Lord dahil nawalan ako ng trabaho. Sino nagsasabi, yes or no? Sino yung yes? Yung papasalamat pa din. Ayan, sige. Okay na. Next. Meron ka negosyo. No? Nalugi negosyo ko. At ang sabi mo, ang statement mo ay, salamat Lord dahil nalugi ang negosyo ko. Sino may sabi yung yes? Tama ang statement na yan? Sino nagsabing no? Yung iba safe talaga, no?
Ang tamang sagot ay, sa lahat ng yan, ay... Huwag ka na nyo, kanina, pinapataso kayo ng kamay ngayon, tapos yes kayo. Marunong mo kayo sa akin. Ang tamang sagot dyan ay no. Buti na lang, no? Buti na lang hindi ako nagtaas sa kamay, no? Dahil sa isip lang, no? Ako eh. Okay, bakit no? Kasi normal naman talaga nangyayari yan eh. Hindi mo dapat ipagpasalamat. Kaya nga yung nakapaloob doon. Hindi mo pwede ipagpasalamat yung for. Nagka-cancer ka, ipagpapasalamat mo. Hindi. Dapat makita mo bakit ka nagka-cancer, ano ang nakita mo sa cancer na yon. Bakit ka nawalan trabaho? Ano ang tinuturo sa'yo? Dapat yun yung makita natin. Give thanks, next slide. Give thanks in all circumstances, not for all circumstances. Merong mas malalim na dahilan, and in all circumstances. Next slide. Sabi po dyan ay ganito, we can give thanks in all circumstances because God is found in each circumstance, even the most difficult ones. Nagawa niya? Pag mahirap ang sitwasyon, hindi mo mapapasalamat yung hirap na yon. Pero ipagpapasalamat mo, sinasamahan ka ng Diyos. Tama ba? Ayun, yun po yung dapat natin makita. Nawalan ka ng trabaho. Ang makita mo dapat doon ay, Lord, nawalan ako ng trabaho, pero nakita mo, meron pala akong pagkukulong sa mga ginagawa ko. Dapat pala i-improve ko. Kaya mo, Lord, i-improve ko next time. Nagka-cancer ka, Lord, alam ko na may layunin ka. Kaya ako nagkaroon ng sakit na ito para mas lalo akong mapalapit sa iyo. Nalugi ang negosyo ko. Anong nakikita po natin? Lord, nalugi ang negosyo ko. Alam ko, Lord, sa bawat pagbagsak ay mayroong pagbangon. Dapat makita natin yung nakapaloob na Diyos doon sa mga pangyayaring iyon sa ating pong buhay. Meron nga po ako, naalala ko nga po yung dalawa ko pong meron po kami D-group member. At yung isa, nung isa po ay nagkan po kami ng D-group meetings. Tawag po yata ito, cell group pa, no? Cell group meetings. At tinanong ko sila, isa-isa, sabi ko, ano ba yung mga issues sa buhay? Ano ba yung mga kahirapan sa buhay? Ang sabi niya, may nagsabi ganito, ang hirap kasi tricycle driver siya, ang hirap maghanap buhay. Tanghaling dapat, andun ka sa terminal, namamasada ka, talaga mahirap. Nangungupahan nga ako eh. Pero hindi ko makuha kagad yung pang-upa ko. At marami nagsabi, ang problema ng iba ay pang natriko lang ng mga anak, ang iba naman ay mga walang trabaho. Yun nga, marami silang mga problema sa buhay na talagang sinasabi lang napakahirap. Pang matrikula, pambayad sa kuryente, lahat. Meron po akong isang member na tinanong, siya po merong ovary cancer. Ano ang problema mo na kinakaharap? Ang sabi niya ay ganito, basta ako, magpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. Kung ako ay mabuhay bukas, salamat sa Panginoon Diyos. Kung ako ay kunin, salamat din sa Panginoon Diyos. Siya po ay kumukuha ng kanyang paninda. Kasi pa malapit doon sa amin yung Max, yung fried chicken, pero hilaw pa yun, pwede mong bilhin, ibinibenta niya yun. At kahit po siya may cancer at dahil may pain siya, talaga pong inilala po niya po yan. At yung mga ka-member ko po ay nakita yung kanyang testimony. At minsan nag-meeting uli kami. Ano nga ba ang problema mo? Sabi nila ay, wala. Alam niyo kung bakit? Nagpapasalamat kayo may cancer eh. Samantalang sila, ang lalakas sila eh. Nung namatay siya ay naging magandang patutuyo. Sabi niya, kami ang dami naming reklamo sa buhay. Pero siya, hindi siya nagre-reklamo. Hirap na siya. Kinuha na siya ng Panginoon Diyos.
nagpapasalamat pa rin sa Panginoon Diyos. Ang ganda na po. Dalawa yun. Isa naman ay meron siyang kidney failure. Kahit anong gamot, hindi pwede tumaas o bumaba yung gamot niya sa kanyang kidney. Siya rin po ay namaalam na. Ang ganda rin po ng kanyang patotoo, siya po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi sa kanya, bakit gano'n? Nagpapampun ka pa dyan. Nakita ko po siya ay humihingi pa ng gamot na dapat sa kanya, humihingi pa siya ng gamot para ipagtulong sa iba. Nawala na rin po siya. At ang sabi po ng dalawang yun, basta kami, nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, bigyan kami ng tugtong na buhay, salamat sa Panginoon Diyos. Kung kami ay kunin, salamat sa Panginoon Diyos. Sino may gusto ng tugtong na buhay? Wala. Mamaya, wala na kayo. Sino may gusto ng tugtong na buhay? Diyo, meron pang bukas. May ba? Lahat, di ba ba? Be thankful sa lahat po ng pagkakataon dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Ayan, sabi po sa next slide. Next slide. Too often, we focus on what we've lost rather than on what we still have left. Nakikita lang natin kung ano yung nawala, ano? Pero yung natitira ay hindi natin nakikita. Salamat po sa Panginoon Diyos. Ano po ba yung mga pinagpapasalamat? Sino ba rin maraming pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Ano po ba? Lahat, di ba? Dapat lahat tayo nagpapasalamat. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, sa Diyos tayo. Kasi pag sa Diyos tayo, wala po tayong talo. Lagi po tayong panalo. Kaya po ang tawag po sa atin ay victorious. Pagkasabi niyo sa inyong katabi, victorious ka. Victorious ka. Ano pa nakita po natin? Kaya nga po, be thankful at all times. Mawala man ang lahat sa atin, tanda po natin. Lagi po natin kasama ang Diyos. Ngayon, sagutin po natin. Yung tanong na why? Be thankful at all times. Ang sagot po dyan ay make sure you thank God for the right reasons. Tingnan po natin sa Psalms 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sabi po dyan, hindi ko na po nilagay dyan. Sabi po sa Tagalog yan ay, purihin mo ang Panginoon Diyos, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Ito po yung awit pasasalamat po ni David. Ito po, nung siya po ay naging hari ng bansang Israel. Right reasons. Ano po ba yung right reasons to thank God? Dapat paintindihan natin, no? Bakit po ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos? Ano po yung una? Next slide. Right reasons. He forgives all our sins. Amen po ba? Lahat po ba ng mga kasalanan po natin pinatawadan ng Panginoon Diyos? Okay. Sabi po sa Psalms 103 verse 3, sabi po dyan, next. Yan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Lahat po ng kasalanan ay kayang patawarin po ng Panginoon Diyos. Tayo pa bang lahat na nandito ay tumanggap na sa Panginoon Diyos? Sino po ba rin yung tumanggap na sa ating Panginoon? Amen po. Sino pa po? Lahat po tayo na tumanggap na. So wala pong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon Diyos. Yung sinadya mo, yung di mo sinasadya, at yung gagawin pa, patatawarin ka ng Panginoon Diyos. As long as inihingi mo yan ng tawad sa Panginoon Diyos. Pero dapat hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Ang kailangan po natin, lahat po ng kasalanan na gagawa po natin, ay ihingi po natin ng tawad sa ating pong Panginoon Diyos. Alam niyo po, alam ni David ko anong mahalaga na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Biro nyo, ay pinagpapasalamat niya ay yung kanyang kasalanan na pinatawad ng Panginoon Diyos. Pero, kilala niyo po ba si David? Sino nakakilala kay David? Gusto ko makita yung kamay, nakakilala kay David. David. Yung yung pumana kay Goliath. Pumana. Oh, hindi yan si David. Tinirador si si Goliath eh.
Diba? Yung sling po ang ginamit po doon. Si David po ay naging hari, siya po ay ginabayan po ng Panginoon Diyos. Kung titingnan nga po natin, siya po ang strongest nation in the world that time. Kasi po ay siya po ay sinasamahan po ng Panginoon Diyos. Pero ang pinagpapasalamat niya, lahat ng mga kasalanan niya, pinatawad ng Panginoon Diyos. Sino ba rito nakakatanda, nakakalam po nung naging kasalanan niya, na talagang na pinatawad ng Panginoon Diyos. Ano? Yung babae, dahil sa babae, pinatay ni David yung asawa ng babae, yung balak na ang kasalanan. Okay. Yung siya, adultery, no? Adultery, tapos murder. Okay na. No? Yun po yung naging kasalanan niya. Pero, makikita po natin na pati yun, pinatawad po ng Panginoon Diyos. Hindi ko po sinasabi sa inyo na mga babae, yung mga lalaki. Ang sinasabi po natin, yung mga kasalanan po natin, kayang patawarin po ng Panginoon Diyos. Ito pong tandaan po natin. Ang magandang posisyon, nawawala. Ang kapangyarihan, o yung strength, o yung power, nawawala. Ang kayamanan, pwede ring mawala. Pero ang pagpapatawad po ng Diyos, hindi na po yan mawawala. Sino ba rin yung sure na rito na pupunta sa langit? Taas ang kamay. Kaya tayo, may reaction tayo. Sino yung sure na rito na pupunta sa langit? Amen. Sino yung gustong mauna? Gusto niyo pumunta ng langit? Ayaw niyo mauna? Ano ba gusto niyo? So yun po yung sinasabi ko ni David, no? Ang lahat ng pong kasalanan, mabigat man yan o magaang, siya po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos. Pangalawa, He heals all our diseases. Lahat po alam niyo po, lahat po ng karamdaman, kayang pagaling po ng Panginoon Diyos yan. Diba? Kung babasahin nga po natin ang Biblia, yung pong, kahit nga po yung pilay, di po ba? Nakakita. Tama ba yun? Diba? Yung lahat po ng yung mga pilay, nakalakad, yung bulag, nakapagsalita. Tama ba yan? Nakakita. Mga pipi, nakapagsalita. Ang maganda nga po dun ay kahit po yung patay, kaya niyang buhayin. Walang imposible sa Panginoon Diyos. He heals all our diseases. Ano po ba ibig sabihin niya? Sabi po sa Psalms 102 verse 3, at anumang aking sakit, ginagabot niya ang lahat. Yung mga karamdaman naman po ay kayang pagalingan po yan ng Panginoon Diyos. Ang totoo po niyan ay hindi po yan lang sa karamdaman ang sinasabi po yan. Ano-ano po ba yung mga diseases po natin? Tingnan po natin. Next slide. Yan. Pride and selfishness. So yan. Kung tumanggap tayo sa Panginoon Diyos, pinatawad na tayo, nagkakaroon po tayo ng humility. Yun. Meekness. Love God. Love others. Sino rito yung humble? Hayaan natin na ang kapwa natin magsalita po niya. Ano? Ayan. So, mapapalitan po yan ng pagpapakumbaba. At siyempre, pag-ibig sa kapwa at pag-ibig natin sa ating pong Diyos. Greed. Ano ba yung greed? Yung galit din, no? Sakim. No? Yan yung mga diseases na meron tayo, no? Greed. Ano yung mga greed na yan? Overtime ka ng overtime, hindi gusto mo magkaroon ng pera, nagiging greed na tayo, no? Greedy, no? Mayaman ka na, nagpapayaman ka pa din. Ano pa? Yung hindi ka marunong magbigay sa gawain. Greed, ano pa? Marami pong klase, ano pa? Marami gusto. Nang iniisip mo lang ay yung sarili natin. Sarili mo lang at walang iba.
Kung pinagpapala ka ng Panginoon Diyos, maging generous ka. Sa mga kaibigan natin diyan, pinagpapala kayo ng Panginoon Diyos, maging generous po tayo, lalo higit sa gawain po ng ating pong Diyos. Amen po ba doon? Amen. Sa online, amen po ba doon? Kung naka-online ka dyan, mag-type ka, amen. Next, envy. Ano ba yung sa Tagalog na envy? Inggit, no po, inggit. No? Pag talaga yan po yung mga karamdaman natin po, pag merong yumayaman o kaya ay, di ba, naiinggit tayo, nakakainis, pag siya yumaman, ako nandito pa din. Pag tayo po ay pinatawad ng Panginoon Diyos, gumagaling po tayo sa mga decisions po niya. Nagkakaroon po tayo ng love, joy, thankfulness, compassion, and satisfaction. Nahihil po tayo. 4. Ano po yan? Wrath. Daga yan. No? Ano ba yung wrath? Galit, no? Galit. Matinding galit po. Yung madaling magalit po. Kapag tayo po ay pinatawad ng Panginoong Diyos, yung pong ugaling magagalitin. Diyan pa rito yung magagalitin. Pugin-pugin ka. Babaguhin po tayo ng Panginoon Diyos. So nagkakaroon po tayo ng peace, gentleness, and self-control. Yung mga bagay na yan, ikaramdaman natin, no, nagiging ugali po natin yan. Mga diseases po natin yan na nagpapalayo po sa ating pong Diyos. Kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos, kusang mawawala na ang mga bagay na. Meron po ba nga nagtatak sa inyo ngayon, sandaling ito? Yung pong nabago ng kanyang ugali. Sino po rin yung naramdaman niya na nababago na yung ugali niya. Tapos nga po naman, siya, si Kim, nabago na ugali niya. Okay, sino pa? Ako nagbago na rin. Yun, nabago na. Yung iba po, yun. May chocolate pa ako dito, baka... Ako nagbago sa So dapat po tayong lahat ay nababago po yung ugali po natin po. Kapag tayo po ay pinatawad na ng ating pong Panginoon Diyos, nagiging sensitive na po tayo sa mga nagagawa po nating mali. Kaya nga po ay sabi po natin kanina, magpasalamat tayo sa bawat pagkakataon sa ating pong Diyos. Kaya magpasalamat po tayo dahil unti-unting nababago ang ating pong mga ugali sa harapan po ng ating pong Panginoon Diyos. Kapag linggo po ba, excited po ba tayong umattend sa ganitong pananambahan? Amen. Yun, malakas, no? Kasi nga po, tayo pong lahat ay meron banal na Espiritu Santo at yan po yung nag-uudyok sa atin, nangungusap po sa atin, nagkukonvict po sa atin para umattend sa mga ganitong pagkakataon o gawain. Kapag yan po ay nag-uudyok po sa atin, ibig po sabihin yan, sinasamahan po tayo ng Panginoon Diyos. Kapag hiwalay ka sa pananambahan, ang araw ng linggo, iba ang sumasama sa iyo. Pangatlo, He redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Sabi ko sa, tuloy-tuloy po yan sa pari ko yan. Sabi ko dyan ay sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan dyan? Hindi naman yung death yung pagkamatay mo, hindi. Iniligtas ka niya, sa English nga ay pit. Tayo pong lahat, hindi pa ba tayo naniniwala sa Panginoon Diyos, tayo po ay bound to hell. Bound to hell po tayo. Lahat po yan ay, kumbaga po ay, kung di po nagkatawang-tawang ating Panginoon Diyos, lahat po tayo ay bound to hell. Impyerno na po tayo. Dumating si Jesus para po sa atin, para iligtas po tayo sa ating mga kasalanan at hindi lamang yan po,
tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa sinabi niya? At pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang hanggat buhay ka. Sabi po kahit si David sinabi niya, hanggat buhay ka, binebless ka ng Panginoon Diyos. Pakisabi niyo sa inyong katabi, binebless ka ng Panginoon Diyos. Sabihin niyo, kasi declaration po yan eh. Declaration po yan. Hanggat buhay po tayo, binebless po tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Patuloy niya po tayong mahalin at kahabagan. His love lasts forever. Mabuti ang Diyos. Sa akin, pagkasabi sa inyo katabi, Mabuti. huwag niyo lang sabihin, sikuhin niyo. Mabuti ang Diyos. Depende sa iyo kung may galit ka, lakasan mo. Dapat may sinisiko ha, yung sisikuhin yung hangin. Mabuti po ang Panginoon Diyos. Pangapat, sabi po dyan na He satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Ang sabi po sa Psalms 103 verse 5, sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Ano po sinasabi niyan? Tandaan po natin, kapag tayo pinatawad ng Panginoon Diyos, iniligtas na tayo, ang buhay po natin ay magiging mabuti na. Akala mo lang mahirap, pero totoo, mayaman ka. Bakit? Ang Diyos mo ang ang nagmamayari sa iyo eh. Kaya habang nabubuhay, hindi po natin dapat sabihin na naghihirap po tayo. Tayo po ay masagana. Tulad po kanina ni Diana, nasa kanya na yung pagpapala. Pero kinakailangan mo talagang saliksikin. Kasa'yo na pala yung pagpapala. Akala mo lang wala, pero wala din. Ano ba? Magkakaroon po tayo ng kasiyahan sa buhay at palalakasin po tayo ng ating po Diyos. Kaya nga po, hindi pwede sabihin natin na na tayo po ay matanda na. No? Para gamitin ng Panginoon Diyos. Hanggat may hininga ka, pwede kang gamitin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen dyan, ano? Amen. Yung ba rito yung nasa line of 20? Wala. 20. Magka-30 ka na. Sige, yung na 30. Ayan, 30. Yung 40. Nasa rin. Ako nakatas na yung kami ko, yung 40. 40 daw. 40 daw po. 40 pababa. Kaya, no? Ayan. 20 pababa siya eh. Mapalad nga po yung mga batang ginagamit na eh. Mapalad po yung mga batang kanina eh, kumanta. Mapalad po sila kasi naranasan na po nila yung Diyos, pagtawag sa Diyos. Sabi naman sa Biblia, diba, palakihin po natin mga anak natin ayon sa salita ng Panginoon Diyos. Mapapalad po sila dahil malaki yung magiging experience nila o yung tinatawag na exposure sa Panginoon Diyos. Kasi yung pagpapala, yung blessing, yung protection, yung guidance ay makikita nila habang sila po ay nabubuhay. Pero, tayo po nagkakaedad na, hindi po natin pwedeng sabihin na tayo po ay matanda na. Sabi po dyan, palalakasin po tayo tulad ng agila. Emi po daw, sa mga nagkakaedad. So, hindi pwedeng sabihin natin tayo po ay matanda na. Gagamitin ka at gagamitin ka ng Panginoon Diyos. Ganoon naman po ang Panginoon Diyos. Tumanggap ka sa Panginoon Diyos, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Therefore, ibibigay siya ng Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan. Yung hell ay hindi ka na bound to hell. Ngayon, ang buhay mo ay magiging maayos, malwa. Palwas pang tawag doon. Kumbaga, maganda. No? Hindi ka man yumaman, pero yung pagsama sa iyo ng Panginoon Diyos, eh parang mayaman ka na rin. Habang tumatanda po tayo, dapat
nananatili yung ating pong relasyon sa ating pong Diyos. Nakikitaan po tayo ng kalakasan na nagmumula sa ating Diyos. Sino ba rin nakakaranas ng panghihina? Yan, lahat naman tayo nakakaranas ng panghihina, di ba? Pero sabi ng Panginoon Diyos, yan po ang kalakasan natin. Po. Siya po ay magdudulot ng kasiyahan sa atin habang buhay. Alam niyo po, ang mga tao ay hanap ng hanap kung paano sila magiging maligaya. Pero ang katotohanan na ang Diyos lang ang magpapaligaya sa atin. Sa mga dalaga, sino nagpapaligaya sa inyo? Gawin nyo ng secondary yun. O sabihin mo sa kanya, iiwan ka rin nun. Pero ang katotohanan, ang Diyos, hindi ka iiwan. Iwanan ka na ng lahat. Magmahal na siya ng iba. Paiyakin ka na yan. Pero ang Panginoon Diyos, hindi ka iiwan. Lahat ng kagalakan ay pagkakaloob niya sa iyo. So dapat po tayong lahat ay magpasalamat sa lahat po ng pagkakataon. Dahil hindi lahat po lahat ng ginagawa po sa atin ay para po sa ikabubuti po natin. Ano mang sitwasyon na wala ka sa buhay, salamat ka sa Panginoon Diyos. Kasi plano po yan ng Panginoon Diyos. Maraming plano ng Panginoon Diyos ng lahat ang dulo ay para po sa ikabubuti po natin. Talakayin po natin, ano po ba ang benefits? Bakit po tayo kailangan magpasalamat sa Panginoon Diyos? Sabi po dyan ay, next slide. Sabi po dyan ay, it brings peace. Kapag nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos, nagkakaroon po tayo ng kagalakan. O kagalakan ng kapayapaan. Mas nagkakaroon po tayo ng pagtitiwala at nagkakaroon po tayo ng yung sinatawag ng peace of mind. Ako nga po ay, nung nagkasakit po yung nanay ko noon, nandito sa Santa Mesa, nandito po ako sa Taguig, at alas 12, siya po ay isinugod sa ospital at kailangan ng pang-down payment. Imagine niyo po, at parang inatake po siya ng araw na yun. Alam niyo po, nanalangin na ako, Lord, wala akong magagawa kasi sarado ang Duwilier, sarado lahat. Dati yun pa yung, wala pang Gcash nun eh. Duwilier, Cebuana, sarado. Nanalangin ako sa Panginoon Diyos. Lord, ikaw ang gumawa ng paraan para tanggapin siya doon sa ospital. After kong manalangin, it brings peace. Kapag tayo po ay nananalangin, dapat po meron po tayong kapayapaan. Ang ibig ko sabihin, kapag nanalangin ka na, isinuko mo na sa Panginoon Diyos yun, bahala na ang Diyos doon. Dapat po payapa po tayo. Ang tanong ko nga ay ganito, Lord, paano mo ginawa yun? Hindi ko pa alam ang sagot. Nanay ko, kailangan isugod sa ospital, kailangan ng pang-down payment, magkalayo kami, hating kami noon, tapos walang mapatalhan ng pera. So, niyak ako, idinulog namin sa Panginoon, at kagalakan niya sa aking puso. At ang tanong ko lang, Lord, paano mo ginawa yun? Ibig sabihin, may ginawa po ang Panginoon Diyos. That time pala, tumilos ang Panginoon Diyos. Meron siyang dating kaibigan, dinalaw siya. Nung nalaman siyang isusugod sa ospital, ay, sige na, abunuhan ko na yan, isugod na yan. At hindi lang inabunuhan, siya na mismo ang bayad doon sa pang-down sa ospital. Palakpakan po natin po. Tayo po maglahat ay pag nanalangin, nagkakaroon po ba tayo ng kapayapaan sa ating puso? Dapat po, pag meron tayong idinulog sa Panginoon Diyos, dapat ay kakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen ba doon? Amen! Pag nasa Kanya na yan, hawak na kamay yun ng Diyos. Bahala siya doon. Ikaw, ang gagawin mo lang, Lord, salamat. Lord, alam ko may gagawin ka. Hindi ko pwede sabihin na wala kang gagawin. Alam ko, marami kang gagawin sa mga sandali nito. Sabi po sa Philippians 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Ano ngayon ang iyong mga pinapanalangin? Trabaho, yung mga bata, Lord, palakahin mo sila. Naalala ko nga po nung nanliligaw pa ako sa asawa ko, ang dalangin po namin ay ganito, Lord, wala pa kaming anak. Ang panalangin namin, magkaroon kami ng anak at ang lahat ng mga anak niyan ay lumaki sa church. Paturuan sila hanggang sa paglaki nila ay meron silang takot sa iyo. Dalagat binata pa na kami. Alam nyo, may mga ibang isa, may asawa na nakapagtapos na sila at nakita ko doon yung kabutihan po ng Panginoon Diyos. Kung ano yung pinanalangin namin noon, yun na ang natanggap namin ngayon. Sino yung gusto ng panalangin ganun? Kapag tayo po ay nanalangin na meron pasasalamat, Diyos na ang bahala para doon. Alam ko po sa mga kabataan, marami kayong pangarap sa mga kababaihan, sa mga bakit, mga dalagan dito. Marami kayong mga plano sa buhay. Ipanalangin nyo, ipag-pray sa Panginoon Diyos na meron pasasalamat. Bahala si Lord sa mga bagay na yan. Basta ang kailangan, lagi po tayo nagpapasalamat at lagi po natin kinikilala ang ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, the benefits. It brings contentment. Kung thankful po tayo, ay mas nasa-satisfy po tayo kung anong meron po tayo. Tayo bang lahat ay nasa-satisfy kung anong meron tayo? Ba? Kung anong meron ka, dapat masatisfy ka, makontento ka. Kapag may kinakain ka, ang tanong ng pagkain sa harap, diba? Siyempre kakainin mo, diba? Yung kung ano yung mapipil sa iyo. May pagkakataon na konti yung kinakain mo. Dapat mas satisfy ka pa din. Kakaroon po tayo ng contentment po. Magiging thankful po tayo sa lahat po ng ginagawa po natin. Aanhin mo ang sobra. Kung mawawala ka naman. Kung may sobra ka, ipantulong mo na. Kaya nga po, kapag dalawa ang rep nyo, ipamigay nyo yung isa. Tama ba yan? Kasi ito mo naman yung dalawang rep. The second floor is the first floor. Hindi, ang ibig ko sabihin, kapag sobra-sobra naman yung biyaya sa'yo ng Panginoon Diyos, share mo na yon. Sabi ko sa 1 Timothy 6 verse 6 hanggang 8, dapat datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong bilang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Ganda, no? Pagkain lang, kakay pananamit, no? Pero ba't kayo sinabi din yung bahay, no? Doon pa lang masasatisfy na tayo. Sino po nakakilala kay, Sino po nakakilala kay Alexander the Great? Sino pinakilala? Yung napakinggan na, si Alexander the Great po ay marami po siyang bansang kinongker. The conqueror siya. Marami po siyang bansang kinongker. Talaga po siya, magaling na magaling siyang, kumbaga strategist po siya. Magaling siyang, kung general ang tawag sa kanya, magaling po siya pagdating sa warfare. Si Alexander the Great. Alam niyo po, nung siya po ay malapit ng mamatay, meron lang siyang dalawang hiling. Dalawang hiling lang, si Alexander the Great. Ang dalawang hiling niya ay ganito. Ang bubuhat sa akin sa funeral ko ay mga doktor. Yun yung una. At yung lalakaran nila ay lahat ng mga kayamanan ko na nakamit ko sa buhay ay gawin nilang ilatag at yun yung lalakaran niya nung mga doktor sa funeral. Ano ibig sabihin doon? In the face of death,
mamamatay po siya in the face of death, kahit po yung pinakamagaling na doktor, ay hindi kayang magpagaling. Ano pa? Bakit nilalakaran? Sabing ganon niya ay, ano man ang makuha mo dito sa earth, iiwan ko rin sa earth. Sabi po diyan, ang sabi yan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiya na tayo doon. Kaya be satisfied. O kung anong meron tayo, makontento na po tayo sa kung anong meron po tayo. Pangatlo, it depends faith. Kung sa bawat kabutihan na ginagawa ng Diyos ay pinasasalamatan natin siya, hindi po tayo magaganba, dumaan man tayo sa maraming pagsubok. Alam niyo po, dumaan ka man sa maraming pagsubok, sasamahan ka ng Panginoon Diyos. Sino po rito sa atin ang dumaan na sa maraming pagsubok? Ayan, si Diana. Ano pa? Jamela. Dumaan ka na pala sa maraming pagsubok. Masakit ba? Mapait. It depends our faith po. Sabi mo sa Psalms 136 verse 1, sabi po niyan, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Kaya lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kapag lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon Diyos, lumalali po yung ating pong pananampalataya sa Kanya. Pag sinabi natin lumalali po ating pananampalataya sa Kanya, wala na po tayong ibang inaasahan, kundi po yung ating pong Panginoon Diyos. Hindi po yung ating pong galing, hindi po yung ating pong lakas, hindi po yung ating talino o ano paman. Wala po tayong ibang aasahan, kundi po yung ating pong Panginoon Diyos. Maging sa church na ito, wala po tayong ibang asahan, kundi po ang ating pong Panginoon Diyos. Ang pastor, ang mga leaders, ang staff, gagamitin po yan ng Panginoon Diyos para po tayo lahat ay sama-sama tumapag sa harapan po ng Panginoon Diyos. Pangapat, it leads to joy. Alam niyo po, kung nag-overflow po yung ating pong gratitude, pasasalamat po sa ating pong Panginoon Diyos, nagkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating buhay. Kasi po, yung goodness ng Panginoon Diyos ay abundant po para sa atin. Nagpapatuloy po yan. Lahat po ng ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin ay nagpapatuloy. Sabi po sa Psalms 126 verse 2 hanggang 3, our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. The Lord has done great things for us and we are filled with joy. Tayo po bang lahat ay nagkakaroon ng kagalakan? Tandaan po natin, pag nawawala ang kagalakan, back to the basic. Dapat po ay lagi po tayo lalapit sa Panginoon Diyos. Mananalangin, Lord, bigyan mo ako ng kagalakan sa aking buhay. Tandaan niyo po, pag tayo po'y nanalangin, bahala ang Diyos yun. As long as sincere, o meron po tayo tinatawag na genuine heart sa panalangin niyan. And lastly, it positions you for more blessings. Yan po isa sa benefit pang next. Sabi diyan, it positions you. Kapag lagi po tayo nagpapasalamat to, nakaposisyon ka, ang ganda na ng posisyon mo, ang ganda na ng kalagayan mo. Ibig sabihin, candidate pa sa maraming ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kapag lagi po tayo nagpapasalamat sa ating pong Diyos. Gratitude to God makes you a candidate for more blessing from Him. Sabi po sa Jeremiah 30:19 hanggang 20, sabi po dyan, ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang dating kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa aking harapan. Paparasahan ko ang lahat ng mga abli sa kanila. So, ang ganda po ng pangako po ng ating Panginoon Diyos, protection galing sa Panginoong Diyos, provision galing sa Panginoong Diyos, at wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga po, kung tayo po, lahat ay lalo higit, pag-araw po ng pananambahan, tayo po lahat ay maraming inaatupag na po, hindi po natin inuunang Panginoong Diyos.
mas inuuna po natin yung ating po sarili. Hindi po natin nakakamit yung more blessings ng Panginoon Diyos. In summary, ito naman po yung end ng ating pong teaching sa ganito. Sabi po dyan ay ganito. Next. Sabi po dyan ay, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. And you will enjoy the benefits when you follow the will of God. Basahin niyo po yung last statement. Next slide. Kayo na pa magbasa. Ayan. Salamat Panginoon Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayong lahat ay tumaya sa ganito at tayo po ibibigalan sa ating Panginoon Diyos. Isip po natin yung narinig po natin sa ating pong Diyos sa sandaling ito. Hallelujah. Muli Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Tunay nga, Ama, na napakabuti mo sa bawat isa. At Lord, sa iyong itinuro sa amin, sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay, ano man ang sitwasyon, mahirap man o maganda, Lord, kami po ay dapat magpasalamat sa iyo. Dahil ito po, Panginoon Diyos, ang layunin mo, Panginoon Diyos, sa lahat ng mga tao na nakipag-isa na kay Kristo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa iyong pagliligtas. Salamat, Panginoon Diyos, sa eternal life. Lord, kami ay bound to hell. Pero Lord, kami po ay kinuha mo at kami po, Panginoon Diyos, ay iniligtas mo. Lord, sa sandaling ito at sa pagpapatuloy ng aming buhay, yung journey namin bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, makita mo, Panginoon Diyos, sa bawat buhay, sa bawat kilos, ng bawat mananampalataya na nandito, Panginoon Diyos, sa ganito, makita yung tunay na pasasalamat sa iyo. Maging Lord sa mga nanonood sa akin, salamat sa kanila. At Lord, dalahin po namin na meron silang natutunan na dapat po kami magpasalamat sa lahat po ng pagkakataon. Good or bad, Lord, andun ka sa mga sitwasyon niyo. Kaya Lord, maraming po salamat sa narito. Ikaw lamang po ang dapat maitaas, ang pangalang Jesus. Ang dapat namin isa puso. Salamat, maraming salamat Panginoon Diyos sa iyong pagsama sa amin sa narito. Purihin ka, ito po aming pagdalin na mayroong pagtataas sa iyo. Pasasalamat sa narito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po. Awitin po natin ating closing song, To God Be the Glory. Bless your name, Lord. Aupo muna tayo pa. Yan, ano lang yung pagkain dito.
kahapon na. Anong oras na po ako nakauwi? Galing pa ako sa OJT. 7 na po ako nakauwi. Justify naman pala dito. Nakalang kasi. Kalig pa ba? Test. Ito lang ang linggo. Hindi ka naman ang kapusin na.